So ito guys gusto ko lang ilabas yung saloobin ko doon sa mga statements na nilalabas ni Mema Vice Ganda. Okay? Kasi marami siyang mga political na sinasabi sa kanilang show, 'di ba? Parang maganda nga din naman, maganda yung kanyang intensyon, 'di ba? Sinasabi niya yung mga mambabatas dapat gumagawa ng batas, hindi namimigay ng ayuda. So maganda din 'yun na e-educate niya yung pong mga taong bayan kung ano ba yung trabaho ng isang senador o ng kongresista. Okay? Pero ako meron akong punto dyan. Yung galing din sa experience ko ng pagtakbo bilang senador. Sa totoo lang, sa social media, ang pinakamalaki sa amin, si Doc Willie Ong, si Colonel Bosita, yan ang mga pinakamalaki sa amin. Sobrang lakas na nila sa social media. Pero nasa top 20 lang, hindi sila nakakapasok sa top 12. Okay? Hindi din kami mananalo. Ako pa kaya na maliit lang yung subscribers, di ba? Pahihirapan kami. Halos imposible kaming manalo nang hindi dumadaan sa tatlong major channels. Okay? Ang nagde-decide ng eleksyon sa Pilipinas pagdating sa senador, yung tatlong malalaking istasyon, ABS-CBN, TV5, GMA, kung saan ang show ni Mama Vice ay nasa dalawang channel, GMA at ABS, di ba? So, napakalaki nung role nila dyan. Ito lang yung gusto ko sanang sabihin kay Mama Vice. Kasi sa akin tama naman yung sinasabi niya eh. Maganda naman yung intensyon niya. Okay din naman. Pero Mama Vice, sa akin, mas maganda sana kung yung mga deserving na kandidato for senator ay igegess nyo ng madalas sa showtime. Okay? Hindi yung puro sinesermonan lang natin yung mga tao, yung mga botante. Dapat ganito gawin nyo, dapat si ganitong klase ang iboto nyo. Hindi eh. Dapat maging proactive tayo. Bigyan natin ng platform yung mga deserving manalo. For example nga, si Heidi Mendoza. Imagine niyo si Heidi Mendoza kung gawing judge ni Mama Vice sa Showtime. 'Di ba? Mag-judge siya, makikilala siya ng madlang people. Milyon-milyon tao. Siguro kung ginawa yun ni Mama Vice, mas mataas sa survey itong si Heidi Mendoza. The thing is, kailangan maraming Heidi Mendoza ang tumakbo. Ang gusto natin, 10 Heidi Mendoza ang tumatakbo for senator. Di ba? Kasi sino ba ang nasa top ngayon sa mga surveys for senator? Di ba? Tingnan mo nga itong si Lito Lapid, pinatay lang sa Batang Quiapo, number 3 na. Ilang araw lang, number 3 na sa survey. Diba? Si Willie Revillame, na walang ka-experience sa paggawa ng batas o pagsisilbi sa pamahalaan. Number 12, 11, 10, dahil sa kilala siya ng tao at marami siyang natutulungan. Diba? At the end of the day, Mama Vice, mainstream media din ang nagdidikta kung sino ang may kakayahan manalo para sa pagkasenador. It's either artista ka or may panggastos ka sa TV commercial. At sa TV commercial na ginagastos nila from October pa lang, di ba? Kung tutusin, dapat hindi sila nakakapag-television ng October. Nag-file na sila eh. October pa lang hanggang election day. Daan-daang milyon, if not billions, ang kinikita ng mga major stations dahil sa mga political ads. Tapos, sermonan mo yung mga tao, huwag nyong iboto yung mga ganito, dapat ganitong klase yung iboto nyo habang kumikita yung istasyon nyo doon sa mga nakakapag-TV ads. Na sila naman yung kadalasang nananalo kasi may kakayahan sila mag-TV ads. So, anong punto ko dito? Hindi ko naman sinasabi na tanggalin nyo yung TV ads at huwag nyo tanggapin yung pera ng mga yan. Ang sa akin lang, isubsidize nyo naman yung mga deserving na candidates. Bigyan nyo ng platform yung mga deserving na candidates. Kesa sinesermonan mo lang kami sa Showtime kung paano dapat bumoto, pasikatin mo yung mga tulad ni Heidi Mendoza para pag tumakbo sila sa 2028, mas hindi sila mahihirapan. Mas makakakuha sila ng financier, ng sponsor, kumbaga pupunta sila sa kahit anong lugar sa Pilipinas, kilala na sila. Bigyan mo, Mama Vice, ng platform sana yung pong mga deserving maging senador. Ilalabas ko sarili ko, wag kung ano, maraming mga deserving dyan na
tumakbong senador, natatakot sila dahil pakiramdam nila wala silang mapapala. Pero isipin nyo, kung makita nila, si Heidi Mendoza, nilagay sa Showtime, tinutulungan ni Mama Vice. Kasi pwedeng magsenador. Kumbaga maraming mai-encourage na mga deserving na tumakbo bilang senador. Kapag nakita nila na tinutulungan nyo yung mga katulad ni Heidi Mendoza na makilala ng tao. Yun ang punto natin. Di ba? Walang masama na sermonan mo yung taong bayan. Pero at the same time, kumikita yung istasyon mo doon sa television ads ng mga nananalo. Kaya sila yung nananalo. Ang gusto lang natin, itabla lang natin yung laban. Ipasok mo sa show ang mga tulad ni Heidi Mendoza. Yun lang ang example ko sa ngayon, di ba? Pero marami namang mga deserving na mga hindi lang tumakbo. Yung mga iba naman, mga politiko na. So hindi na yung mga wag niyo nang tulungan yung mga galing na sa mga political dynasty, yung mga bilyonaryo na hindi na kailangan ng tulong nun. Bahala kayo sa buhay nyo kung tatakbo kayo. Ang tulungan nyo yung mga deserving pero walang pera, hindi ganun kasikat. Pero may proven track record. Di ba? May kakayahan, may proven track record, at kumbaga alam mong malinis. Kumbaga walang bahid ng korupsyon, ng political dynasty, ng kung ano mang illegal na pwede mong ikabit. Di ba? So, yun ang punto ko dito. Mainstream media ang nagdidikta kung sino yung senador. Iba yung laban sa local. Okay? Sa local kasi, diba, kapitbahay mo, nadadaan mo sa sa kaya mong puntahan bawat sulok ng bayan mo. Diba? Pero unlike sa national, sa senador, you need 16 million votes at the very least. Diba? Napakahirap manalo. Dahil 120 million Filipinos tayo, paano mo aabotin lahat yan? Unless meron kang platform na naaabot katulad ng mga mainstream media outlets na tatlong sinabi ko. So, yun lang naman ang reaction ko dito kay Mama Vice. Don't get me wrong, malinis yung intention niya. Gusto lang ni Mama Vice what is best for the country. Pero ang sinasabi ko nga, Mama Vice, huwag tayong tumigil sa pagsasermon lang sa kapwa natin na Pilipino. Ikaw ang may platform, ikaw ang nasusunod dyan, bigyan mo ng platform yung mga deserving maging senador. Si Kiko, si Bam, si Lenny, si Risa, okay na yan. Diba? Kaya na nilang dumiskarte sa sarili nila. Pero yung mga nagsisimula pa lang, katulad nila Heidi Mendoza, diba? Bigyan natin ng platform para makilala at magkaroon ng laban sa susunod na mga halalan para maging senador. So, yun lang ang punto ko doon. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye. Mark Gamboa, number 27 sa balota for senator. Bukas po, One Pacman Party List, nandiyan kami sa Laguna, okay? Sa Binyan, Laguna. Abangan nyo po, iikot po kami dyan. Kasama ko si Congresswoman Milka Romero, first nominee ng One Pacman Party List. Nandiyan po siya sa Binyan. So abangan nyo po. Napakaganda, napakatalino, napakahusay. Abangan nyo kami. So excited na ako makita kayo mga taga Binyan. See you guys there. Of course, One Pacman Party List, champion sa sports. Napakahusay din yan pagdating sa mga poverty alleviation ng mga batas. Maraming naipasa. Katulad ng expanded ng yung pag-expand sa 4Ps. So, One Pacman Party List, bukas po sa Binyan, Laguna. See you guys there. Bye-bye.